Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po na tayo na yung magsitayo at tayo po yung magsisimula na sa ating gawain ngayon pong umagang ito. Nagagalak po ba ang bawat isa? Ayan, parang mahina po ata. Nagagalak po ba tayong lahat? Amen. Patuloy nga po nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Jesus. We came here to worship you and to glorify your name. We came here, oh God, to lift you up in this place. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise be unto you. Glory unto you, our living God. Sabi po ng Panginoon kay Prophet Ezekiel sa Ezekiel chapter 37 nung siya'y dinala sa Valley of Dry Bones. Sabi doon ng ating Panginoon, sometime sa mga susunod na panahon, those bones that lay on that valley will have a new flesh again, will have a new blood, and I will breathe life into them. Kaya ngayon po, as we sing this song, if we want to feel the presence of God, patuloy po nating asamin, patuloy po nating naisin na tayo'y katagpuin ng ating Panginoon. Let's sing this song, narito kami. Nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig sa himig na hain, nanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa iyong kapangyarihan. O ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa nga po nating awitin, narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin, patuloy po nating naisin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan.
minsan pa iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong sa mahinang tinig, iparanas mo sa iyong kapangyarihan. Mga kapatid, gamitin po natin ang oras na ito pang makipag-usap sa ating Panginoon, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong alam, minsan pa iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng busan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong, sa huling pagkakataon ko, buong puso iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng busan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang Panginoon. Isa pa nga pong malakas na balakbak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tunay, Panginoon, na maghari ka sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy mong iparanas ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba sa umagang ito. Sa umagang ito, patuloy kaming nagpapalinis, nagpapakumbaba, anumang karumit kasalanan ng aming nagawa, sinasadya man o hindi, maliit man o malaki. Patuloy, Panginoon, ikaw ang nakakakita sa mga kasalanan ng aming nagagawa, Panginoon. Patawarin mo kami. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagtupos mo sa Diyos ng Kalbaryo sa aming mga buhay sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan sa aming gawain, sa aming kalagitnaan. Bumaba ng Santong Espiritong Banal at mag-flow, Panginoon,
iparanas mo, Panginoon, sa amin, sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, dalangin din namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita sa umagang ito. Ang aming brother Jardine Umiena, bigyan mo siya ng karunungan, itago sa krus. Ano man ang kapahayagan sa umagang ito, patuloy maging kalakasan spiritual namin. At maging kami na magikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming kaisipan. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan namin anuman ang fresh revelation mo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, cover us with your precious blood at patuloy kinakas out namin anuman ang gawa ng kaaway sa aming paligid, sa aming pamilya, sa aming kalagitnaan. Espiritu ng walang interes sa pakikinig ng iyong banal na salita, out in Jesus' name. Mga sakit karamdaman, out in Jesus' name. Katigasan ng ulo, katigasan ng puso, out in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy mo ng pinagtatagumpay at inangkin na namin ang katagumpayan mula simula hanggang matapos ang gawain namin ito. Salamat, Panginoon, sa namin ibinabalik matas papuri, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay dakila at makapangyarihan. Siya ay tapat at mabuti noon, ngayon at magpakailanman. Maaari po ba tayong sumigaw ng malakas na hallelujah? 1, 2, 3. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamon, pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi minsan pa, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamon, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpay. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamon, pagsama ay laging nararanasan, kailan ay hindi mag-iis. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamon, pagsama ay laging nararanasan, kailan may sa pinakamalakas na tinig, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan.
pagpapala mo't pagsama ay laging kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi, nag-iisa. Oh, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Oh, salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin at dadakilain sa iyong kabutihan, katapatan, sa iyong kadakilaan, sa lahat ng mga pangako na kailan may hindi napako. Sa aking kahinaan, sa lahat ng karamdaman, laman ng puso, ito'y iyong alam. Sa bawat panahon, sa lahat ng sitwasyon, napakabuti mo, aking Panginoon. Noon at ngayon, noon at ngayon, magpakailan pa man, hindi ka nagbabago. Sambahin ka, Hallelujah, Diyos na walang katulad. Salamat, Panginoon, Panginoong Jesus. Oh, sa aking pag-iisa at bawat pagluha, nananatili ka, nananatili ka sa bawat panahon, sa lahat ng sitwasyon. Napakabuti mo, aking Panginoon. Ating awitin noon at ngayon, noon at ngayon, magpakailan pa man, hindi ka nagbabago. Sambahin ka, Hallelujah, Diyos na walang katulad. Salamat, Panginoon, Panginoon, noon at ngayon, magpakailan pa man, hindi ka nagbabago.
po ay tanda ng kanyang pangako. Di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan kailanman, kailanman. Di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan kailanman. Minsan pa di mo ako iniwan, di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan kailanman. Now let the people sing. Di mo ako, di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan kailanman, kailanman. O minsan pa di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan kailanman. Kahit sa huling pagkakataon, buong puso, di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan kailanman, kailan. Noon at ngayon, noon at ngayon, magpakailan pa man, hindi ka nagbabago. Nasaan ka? Hallelujah, Diyos na walang katulad. Salamat Panginoon, Panginoon noon at ngayon, magpakailan pa man, hindi ka nagbabago. Sa kahit ka, hallelujah, Diyos na walang katulad. Salamat Panginoon, Panginoong Jesus. Salamat, salamat Panginoon, Panginoong Jesus. Salamat Panginoon, Panginoong Jesus. Oh, salamat Panginoon. Marapat lamang po na sambahin at papurihan, pasalamatan at dakilain ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Noon, ngayon at magpakailanman, siya ay tapat. Ang pag-ibig niya ay wagas at hindi magmamaliw kailanman. Minsan pa nga po nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. So, maaari po ba tayong tumayo muli upang tayo po ay magbasa ng kanyang banal na salita? Makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 7, verse 7 to 12. Nakita na po ba natin? Sino po ang may mga Biblia po dito? Ako po mas prefer ko po ang physical Bible kasi
anti-distraction po iyan. Kaya sa susunod po na tayo ay dumalo, nawa ay makapagdala tayo ng mga physical Bible natin to prevent natin yung mga distraction. Anyways, let's read po ng Matthew chapter 7, verse 7 to 12. Sinasabi po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan niyo ba ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan niyo ba siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayo'y masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Tayo po'y makakaupo. Ayan. I'm so excited to share the Word of God this morning. At yun po ay si Pastor Peter ay nasa Villasis. At ngayon po ay second anniversary po ng chapter po natin sa Villasis, Pangasinan. So let us pray po nawa ay maging matagumpay po ang ikalawang anibersaryo ng Villasis, Pangasinan. At ngayon po, ang title po ng ating pag-aaralan sa umaga pong ito ay Ask, Seek, Knock. O sa Tagalog po, humingi, humanap, kumatok. Kanina po nabasa po natin ang Matthew chapter 7, verse 7 to 12. At ito po ay ibinigay, isang golden rule na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. At sinasabi din po na ito ay isang guidelines natin sa pananalangin. So, why do Jesus discuss prayer? Bakit ba tinalakay ni Jesus ang patungkol sa panalangin? Bakit kaya po? Sabi po dito, we are all fallible human. We all make mistakes. Ang ibig sabihin po ng fallible ay tayo po ay nagkakamali. Tayo po mga tao ay natural at meron po tayong natural desire. Meron po tayong mga hindi po tayo perpekto sa harapan ng ating Panginoon dahil tayo po ay ginawa dahil tayo po yung mga tao lamang na nagkakamali. And only God can judge perfectly. Ang Diyos lamang po ang makakapaghusga sa atin. So, we must pray and seek for His direction and His wisdom. Kaya tayo'y dapat manalangin, hanapin ang Kanyang daan at humingi ng karunungan. Sa ating po mga buhay, lalo po sa ngayon, sa panahon po natin ngayon, nais ng Panginoon na tayo po'y lumapit sa Kanya dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Amen po ba? Mga corruption, mga patayan, di ba po? Mga nababalitaan po natin sa news, nakikita natin sa social media. And ito ang nais ng Panginoon sa atin ngayon na tayo ay lumapit. Hanapin natin ang Kanyang daan at hanapin natin ang karunungan na nagmumula sa Diyos. So una po na ating puntos para po dito, God's will na mababasa po natin sa verse 7 to 8. Sabi po dito, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks, it will be open. Napakaganda po, di ba? Sinasabi po dun sa isang commentary na kapag tayo ay humihingi, kumakatok, humahanap, merong pagpupursigi, merong pagtsatsaga. Yun po yung hinighlight po ni John MacArthur sa kanyang commentary na sinasabi niya na kapag tayo po ay nananalangin, hindi lang po tayo isang beses na sasabihin natin sa Panginoon,
Panginoon, gusto ko po ng ganito. Tapos titigil na tayo. Hindi po yon ang nais ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung patuloy at yung may pagpupursige. Sabi po dito, ask, ang ibig sabihin po ng ask means a single request or tanging hiling. Kapag tayo'y humihingi, di ba po, sa mga magulang natin, syempre, ako po ay isang anak. Kapag tayo humihingi, kunwari ng baon or something sa ating mga magulang, di ba? Minsan, nagpapaawa pa tayo, di ba? Or minsan, gumagawa tayo ng mga bagay na ikatutuwa nila. Maglilinis tayo ng bahay, maghuhugas tayo ng plato. Di ba? Kapag meron tayong gustong hingin, meron tayong ginagawang bagay na ikalulugod ng tao. Ganon din po sa Diyos. Nais na makita ng Diyos sa ating mga buhay na kapag tayo'y humingi sa Kanya, makitain tayo ng isang kalulugdan ng ating Panginoon. Sabi po sa James chapter 1 verse 5, po, ating pumuksan ang ating mga Biblia. Alam niyo po, isang exercise po ito ulit para sa atin ang magbukas ng Bible kung alam pa po natin ang pagkakasunod-sunod ng mga libro sa Biblia. Ayan. So sabi po sa James chapter 1 verse 5, But if any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. At sabi naman po sa Tagalog, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ganito po ang Diyos. Hindi niya kailanman isusumbat yung lahat ng binigay niya sa atin. Kahit na tayo ay fallible human o tayo po ay nagkakamali. Kung kaya't dapat tayo po ay lumapit sa Kanya ng may karunungan. Humingi po tayo. Mamaya po, mapag-aaralan po natin kung ano po yung ginawa ni King Solomon bago siya nag-lead o bago niya pinamunuan ang buong Israel nung ibibigay na sa kanya ni David yung pamamahala. At sumunod naman po, basahin naman po natin ang nasa John chapter 14, verse 13. John 14 verse 13, And whatever you ask in my name, this I will do, so that the Father may be glorified in the Son. Kapag tayo po ay tumatawag sa ating Panginoon, napapapurihan po ang Diyos doon. Di ba po sa awitin po natin na ibabalik, na kapag kami ay tumatawag sa pangalan mo, lahat ay iyong ibabalik. Kapag kami tumatawag sa pangalan mo, ibig sabihin po ang Diyos ay nalulugod kapag tayo po ay lumalapit muli sa Kanya at humihingi ng anumang ninanais natin. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon, binibigay po ng Diyos ang lahat po ng ating hihilingin. Dahil meron pong mga sagot ang Diyos sa atin. Minsan oo, minsan hindi, minsan tayo po ay maghihintay. Dahil hindi pa ito ang tamang panahon para tayo ay Kanyang pakinggan sa panalangin po natin. And sinasabi din po ng John chapter 16, verse 24. Sabi po dito, Father, I desire that they also, whom you have given me, be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me, for you are love before the foundation of the world. Kapag tayo po ninaisin po natin, pagising pa lang po sa umaga po natin na, Panginoon, samahan mo ko sa buong araw, sa aking mga gagawin, sa trabaho, sa eskwelahan, o saan man tayo pumunta, ang Diyos po ay tutugon sa atin. Dahil sinasabi po dito, kapag tayo po ay humingi sa Kanya,
ang Diyos po ay sasama sa atin. Amen po ba? In James chapter 4 verse 3, James chapter 4 verse 3, you ask and do not receive because you ask with the wrong motives, so that you may spend what you request on your pleasures. Ito na po ang sinasabi po natin. Na kapag hindi po tama ang puso natin at hindi po tama ang hinihingi natin sa harapan ng Diyos, hindi po ito pakikinggan ng ating Panginoon. Bakit po? Dahil mali po ang ating mga motibo. Yan po, sinasabi po dito, you do not receive because you ask with me with wrong motives. Yung motibo po natin. Ano po bang motibo natin? Para lang po ba sa ating pleasure? Para lang po ba sa ating desire? Dahil kagustuhan lang natin? Di ba po? O baka ikakapahamak natin yung ipinapanalangin at hinihingi natin sa Diyos, kung kaya't hindi tayo pinapakinggan. Kaya ito po, lagi po nating tandaan na dapat tayo po kapag humihingi ay dapat mayroon tayong mabuting motibo sa ating paghingi sa ating Panginoon. Amen po ba? So una po, God's will, kalooban ng Diyos, at tayo po ay humingi. Next po, seek, hanapin. It refers to something more persistent. Sabihin may pagnanais ka na makamtan kasi hinahanap mo eh. Di ba po kapag meron tayong nawawalang bagay o gamit sa ating bahay, di ba? Hahalungkatin mo talaga lahat, kailaliman, ililipat mo yung mga gamit, o kaya itataktak mo lahat ng mga bag at iba pang mga gamit mo kasi you are seeking to find something. At sinasabi po dito sa Jeremiah chapter 29. Sige po, makibukas po tayo sa Jeremiah 29. Verse 13. Sabi po dito, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Dito po, ito po ay sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah na kapag hinanap niya ang Panginoon ng buong puso, makakamtan niya ang lahat ng bagay. Di ba po? And kapag binasa din po natin ng verse 12, then you will call upon me, come and seek me, and find me, and you will search, and I will listen to you. Kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at hinanap po natin siya, masusumpungan po natin at malalaman po natin kung ano po ba ang direksyon na gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi naman po sa Matthew chapter 6, ito po, alam po natin ito at yung iba po ay ginagawang life verse nila ang Matthew chapter 6 verse 33. So, sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided to you. Ayan po. Kapag inuna po natin na pagharian tayo ng ating Panginoon, ang Diyos po, ang lahat po ng ating mga pangangailangan ay tutugunan niya po. Amen po ba? Hebrews chapter 11, verse 6. Ito lamang po ay mga verse sa Biblia na nagpapakita na tayo po ay dapat humanap, kumatok, at humingi sa ating Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 6. Ito po ay patungkol sa pananampalataya. At sinasabi po dito, and without faith it is impossible to please Him. For the one who comes to God must believe that He exists and that He proves to the one who rewards those who seek Him. Those who seek Him. Yung mga
naghahanap po sa ating Panginoon, yun po ang mga kasumpong. At kung wala po tayong pananampalataya, kalakip na pananampalataya sa ating paghahanap, hindi po natin ito makakamtan. Di ba po kapag tayo po ay merong bagay na ipinapanalangin sa ating Panginoon, kapag tayo po ay nawawalan ng pananampalataya, minsan nahihirapan ng Diyos na tugunin tayo dahil hindi tayo nananampalataya sa Kanya. Kung kaya't dapat tayo ay manampalataya sa Kanya at hanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalms chapter 63, verse 1, ito po ay awit ni David dun nasa kawalan po siya sa Juda. Sabi po dito, God, you are my God. I will be watching for you. My soul thirsts for you. My flesh yearns for you. In a dry and exhausted land where there is no water. Naisin po natin ang Diyos sa bawat araw po natin. Alam niyo po, napakasarap na makapag-usap sa Diyos. Yung nasa secret place lang po tayo. Yung hindi po tayo yung pupunta sa ibang lugar or sa maraming tao. Kung saan doon lang tayo sa sikretong lugar na tayo lang at ang Diyos ang nakikipag-usap. And doon po, let us seek and find the Lord sa ating mga buhay as we pray and patuloy natin na hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sumunod po, knock, kumatok. Ibig sabihin po nito implies with deep persistent or masugid. Merong pagpupursige. Matinding. Kasi di ba po kapag tayo po'y kumakatok, ibig sabihin po, we call attention dun sa taong nasa loob. So when we knock the door, ito po'y nagpapakita ng ating pagtsatsaga at pagpupursige na makamtan ng isang bagay. At ito po, nais ko pong basahin sa atin ang kwento ni King Solomon kung paano po niya hiningi sa Diyos ang karunungan upang pamunuan ang mga Israelita. Sabi po sa 1 Kings chapter 3, verse 5 to 14, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream at night, and God said, ask what you wish me to give you. Then Solomon said, you have shown great faithfulness to your servant David, my father, according as he walked before you in truth. And you have reserved for him this great faithfulness that you have given him a son to sit on his throne, as it is this day. And now the Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. Yet I am like a little boy. I do not know how to go out or come in. Ito po, makikita po natin dito na si Solomon is nagda-doubt siya sa sarili niya dahil papasa na sa kanya yung pagiging hari ng Israelita at sinasabi niya na parang wala siyang alam sa pumuno. At sabi niya po dito, and your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people who are many to be numbered or counted. So give your servant an understanding heart to judge your people. Ito po, i-highlight po natin. Understanding heart to judge your people. Hiningi po ni Solomon na magkaroon siya ng karunungan upang kung paano pamunuan, husgahan ng mga tao. So give your servant an understanding heart to judge your people, to discern between good and evil, for who is capable of judging these great people of yours. At ang sagot po ng ating Panginoon sa verse 10, now it was pleasing in the sight of the Lord that Solomon had asked this thing. And God said to him, because you have asked this thing and have not asked for yourself a long life, nor have asked riches for yourself, nor have asked for the lives of your enemies, but have asked for yourself discernment,
to understand justice. Behold, I have done according to your words. Behold, I have given you, have been no one like you before, nor shall you what you have not asked, both riches and honor, so that there will be any among the kings like you all your days. And last verse po, and if you walk in my ways, keeping my statutes and commandments, I will prolong your days. Kung makikita po natin dito, dahil po tama ang motibo, tama po ang panalangin na hiningi po ni King Solomon. Hindi lang po karunungan ang binigay sa kanya, kayamanan. Kaya po sa history, kung babalikan po natin, King Solomon was one of the richest king in the history. Yung sumunod po ng kanyang paghahari, doon na po siya bumagsak dahil ang ginawa niya, lahat po ng mga kingdoms ng panahon na yon ay kanyang kinasama at yun po, doon na po bumagsak si Solomon. Pero sa kabila po nun, makikita po natin, King Solomon was one of the richest king in the Bible na mababasa po natin. At siya din po ang pinakamatalino dahil po sa kanyang paghusga sa mga tao, sa kanyang mga nasasakupan. At dito din po, na-base dati yung isang commercial ng Pampers. Naalala niyo po ba yon? Yung EQ. Yung hahatiin yung hahatiin yung diaper. So, hindi po talaga diaper yung hahatiin doon. Yung bata po yung hahatiin dahil yung isang nanay is namatay yung kanyang anak and pinag-aagawan po nila yung isang anak. So, dahil po doon sa karunungan na meron si Solomon, nahusgahan niya kung sino ang tunay na ina doon sa dalawang iyon. Kung kaya, ito po, kapag tayo po ay nagkaroon ng mabuting motibo, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng bagay na hinihiling po natin. Ang Diyos po ang magkakaloob ng anumang panalangin na ninanais po natin. So kanina po, tayo po ay nalaman po natin ang patungkol sa kalooban ng Diyos, ang ask, seek, and knock. Ngayon naman po, pangalawa, God's character, na mababasa po natin sa verse 9 to 10. Sabi po sa verse 9, or what person is there among you who, when his son asks for his loaf bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, he will not give him a snake, will he? So if you, despite being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? So God's character. Ano po ba yung karakter ng ating Panginoon? Ang karakter po ng ating Panginoon, siya po ay mapagbigay at mapagkakatiwalaang Ama. Amen po ba? Ano man po ang ating hilingin sa ating Panginoon, ang Diyos po ang magbibigay ng ating pangangailangan. Di ba po, sabi din po sa Matthew, kung ang mga ibon sa parang ay nakakain, ang mga liryo sa paligid ay may kulay at dinadamitan, paano pa kaya tayo na mga nilalang at nilikha ng ating Panginoon? Kung kaya't sa bawat araw po natin, kung tayo po ay nakakaranas ng pagkukulang, meron tayong mga bills na babayaran, meron po tayong mga kailangan na utang na bayaran, di ba po? So, katapusan na po ngayon. So, ayan na po ulit ang ating mga bills. So, mga due date po, di ba? Ano ba ngayon? 28. So, malapit na ang 30. At malapit na rin ang ating sahuran. Pero po, dito po makikita po natin ang karakter ng ating Panginoon na siya po ay mapagbigay at mapagkakatiwalaan. Kung kaya tayo po, sa atin din po, dapat makita din po ang ganitong karakter. Makita po sa atin na tayo po ay mapagbigay. Hindi lamang po
sa loob ng simbahan. Kung tayo po'y nagkakaloob sa simbahan, maging sa ibang tao po, tayo po ay maging generous sa kanila dahil ito po ay pinapakita ng ating Panginoon dito po sa Matthew chapter 7. Amen po ba? So balikan po natin ulit. Ano po yung una? God's will, kalooban ng Diyos. Ano pong nasa ilalim po noon? Ask, seek, knock. At ang pangalawa po, God's character, ang karakter ng Diyos. At ang pangatlo po, na mababasa po natin sa verse 11, God's blessing, ang biyaya ng Diyos. Sabi po dito, so if you, despite being evil, know how much to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. Ang biyaya po ng Diyos sa atin ay yari at matuwid. So perfect po ang lahat po ng mga paraan at mga binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Hindi man po natin minsan ito makita, physical, pero yung simpleng pagkakaroon lamang po ng buhay sa isang araw, yung tayo po ay merong bagong hininga, isa po itong biyaya sa ating Panginoon. Yung meron po tayong pagkain sa ating mga harapan, sa ating mga mesa. Yung meron po tayong mga pamilya na kasama po natin, ito po ay isang biyaya sa ating Diyos. Kung kaya't perfect at righteous ang biyaya ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay humingi sa Kanya, ito po ay Kanyang tutugunin. Next po, God's teaching. Na sinasabi po sa verse 12, in everything, therefore, treat people in the same way you want them to treat you, for this is the law and the prophets. Nais ko din pong basahin sa Tagalog, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan ng mga isinulat ng mga propeta. So kung mababasa po natin, ang lahat po ng mga naisulat ng lumang tipan mula kala Isaiah, Jeremiah, ito po ay patungkol sa paghingi sa ating Panginoon. At kung tayo po at gagawin po natin itong mga bagay na ito, ang Diyos po ay tutugon sa atin. Ngunit paano nga ba tayo hihingi? How to pray? Ayan. So meron po akong isang larawan na ipapakita dito. Nakikita po ba ang larawan? Ayan. So, ganyan po ba tayo dapat humingi? So ito po ay isang pelikula ni Nora Honor na ating national artist na Himala noong 1982. So as a film student po, ayan, ito po ay laging ginagamit sa amin na example, yung Himala na yan. At kung titingnan natin, at kung babalikan natin yung storya niyan ng Himala, is ito ay patungkol sa isang deboto na nagpapagaling ng mga may sakit at lumalapit talaga sa kanya lahat ng mga tao. Pero at the end, namatay din siya. So, makikita natin dito, hindi natin dapat sa tao hinihiling yung himala. At walang himala. Wala pong himala sa mga taong. Ang Diyos lang po ang makakagawa ng himala. Amen po ba? Ang Diyos lang po ang makakatugon sa mga panalangin natin kung meron po tayong mga sakit, karamdaman, may mga nararanasan po tayong kapigatian, meron po tayong mga problema sa mga taong, ang Diyos lang po ang dapat nating lapitan. Hindi po ang tao. At sabi po dito, dapat tayong manalangin ng basahin po natin, with confidence. Isa pa po, with persist, with right, with
Ayan. So kung mababasa po natin, ito po ang dapat nating isabuhay sa ating pananalangin. Una, with confidence. Kailangan meron tayong kumpiyansa na ang Diyos ay tutugon sa akin, makakamtan ko ito. Pangalawa po, with persistence. Dapat po tayo po ay nagpupursige. Sino po ang sumasama dito sa pananalangin tuwing Friday? Ayan. So sa ating pananalangin po, dapat maging consistent po tayo. Alam ko po, minsan sobrang pagod na tayo kapag, especially ako po kapag galing sa school, ang uwi ko na po ay minsan 11, 12, 1 a.m. Yan. Pero, pag nakakarating ako sa bahay, nasasabi ko na lang, Lord, thank you, amen. Tulog. So, diba? Yan, nakapag-thank you nga daw po. Pero yun po, sa ating buhay, kailangan maging consistent tayo sa lahat po ng ating pananalangin. Di ba po? May pagpupursige. At pangatlo, with right motive. Tama po yung motibo po natin. Di ba po? Lord, gusto ko po magkaroon ng iPhone 17 Pro Max 1 terabyte fully paid. Di ba po? Minsan meron tayong mga hinihiling sa Diyos na hindi pa naman natin kailangan. Di ba po? Tama ba yung motibo natin sa paghingi natin sa mga bagay na yon? O tama ba yung mga paghingi natin na panalangin natin? Di ba po? So, dapat po i-assess din po natin kung nasa tama pa po ba ang ating mga motibo. Pangalawa po, with wisdom. Di ba po katulad po ni King Solomon na may karunungan, hiningi niya ang karunungan sa Diyos. Hindi po siya humingi na, Lord, bigyan mo ko ng maraming mga kalabaw, maraming tupa, maraming ginto, pilak. Hindi niya sinabi yung ganon. Sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan na pamunuan ang mga Israelita, ang aking mga nasasakupan. So tayo po sa atin, hingin po natin sa Diyos ang karunungan. And third, ito po ang pinaka-matindi sa lahat, ang pagsunod. Isang patama rin po ito sa akin, itong pagsunod. Dahil ako po ay isang masuwail talaga. Masuway na bata. Ayan. So tayo po, bilang isang mga anak din, so dapat tayo po ay sumusunod sa ating mga magulang dahil sila po ang inatasan at binigyan ng Panginoon ng karapatan sa atin habang tayo po ay nasa kanilang poder. So dapat tayo po ay sumusunod. At syempre, kapag tayo sumunod sa ating mga magulang, kalakip na rin po nun yung pagsunod po natin sa Diyos. Kung kaya't ito pong mga bagay na ito ang dapat nating ihanda bago tayo po manalangin. May kumpiyansa, may pagpapursige, may tamang motibo, may karunungan, at may pagsunod. So ulitin nga po natin, basahin po natin, with confidence, with persistence, with right motive, with wisdom, with... Ayan. Yan po ang dapat nating tandaan. At bilang pagtatapos po, sabi po dito, if you want an answered prayer, reflect God's generosity by doing it to others with love and generosity. Let us reflect. Gaano ba ikaw binigyan ng Panginoon? Ano ba yung mga naibigay sa iyo ng Panginoon sa mga nakalipas sa panahon? Simula nung ikaw ay isinilang, lumaki, nag-aral, nagtrabaho, karoon ng pamilya, di ba po? Gaano po kabuti ang Diyos sa atin? Kung kaya ito po ay isang magiging testimony po natin, yung ating mga panalangin na tinugon ng Diyos. At sa ating application, ito lamang po, 2 salita lang po. Be generous. Maging mapagbigay po tayo. Katulad po ng
pagbibigay ng ating Panginoon ng kanyang buhay para sa atin. Di ba po? Binayaran niya po. He paid all the price for our sin so that we will be saved. Kung kaya tayo po sa atin, be generous at maging mapagbigay. Amen po ba? Amen po ba? Sige po, tayo po ay magsitayo. Alam niyo po, sa ating mga buhay, ang Diyos po ay tapat. Amen po ba? Kaya, dapat lang na ibalik po natin ang lahat ng papuri sa Kanya. At dapat ibigay po natin ng buong pagtitiwala habang tayo po ay humihingi, humahanap, at kumakatok sa ating Panginoon. Amen po ba? And as we sing this song, let us come to God with all our heart. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time, perfect submission. Born of His Spirit, washed in His blood, washed in His blood, and what He did for me, and what He did for me on Calvary was more than enough. I trust in God, and I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. Perfect submission. All is at rest. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. So this is my story. This is my song. And this is my song. Praising my risen King and Savior all the day long. Maibuan taas ang ating mga kamay as we say, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail, will never fail. He will never fail, He will never fail. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard,
church, let us declare, I sought the Lord. That's why I trust Him. I sought the Lord. And He heard. I sought the Lord. And He heard. And He answered. I sought the Lord. And He heard. And He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one. Kung puso po nating awitin, who will never fail. He will never fail. Oh, I trust and I trust in God, my Savior. You're the one who will never fail. He will never fail. Panginoon, salamat sa kumpiyansa, sa mga panalangin na iyong tinugon sa amin. Patuloy, Panginoon, ay tinataas ka namin sa lahat po ng aming gawain, sa lahat po ng aming pupuntahan, lahat po ng gawa ng aming mga kamay, naisin ng aming mga puso. Kung kaya't kami ay lumalapit, humihingi, humahanap, kumakatok muli, at nagtitiwala sa iyo. Salamat dahil alam po namin na kami ay iyong tinugon na at kami ay makakamtan ng mga biyaya na nagmumula sa iyo. Kaya't salamat sa iyong mga biyaya. Salamat dahil kami ay narito upang lumapit sa iyo. Panginoon, ang mga narinig po namin na iyong mga salita ay magamit namin sa mga darating na araw sa isang buong linggo na aming tatahakin. At ikaw ang siyang mag-ingat sa aming mga buhay at mapapurihan nga ang iyong ngalan sa amin. Salamat, Panginoon, tinataas ka namin sa iyong lahat ng papuri, pagdakila at pasalamat na sa iyo lang nararapat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen! Hallelujah! Amen. Hallelujah. Tunay nga po that we have the confidence. Meron tayong kumpiyansa dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay kayang-kayang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. Amen. Ating awitin Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalakot kasama ay laging naranasan, kailan ba'y hindi mag-isa? Minsan pa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalapot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa'kin, pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay
pagtagong. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, aring kataas-taasan sa aking puso ay nararaman. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Minsan pa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, aring kataas-taasan sa aking puso ay nararaman. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi nag-iisa. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Ako'y nananalig. Purihin ka, Yahweh, sa iyong kabutihan. Purihin ka, Yahweh, sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, tapat kailan pa man. Purihin ka, Yahweh, sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, tapat kailan pa man. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, o aming Diyos, nananalig sa'yo. Manahan ka, sa buhay ko'y tataas kita, Panginoon. Purihin ka, o purihin ka, Panginoon, sambahin ka, o aming Diyos, nananalig sa'yo. Manahan ka, sa buhay ko'y tataas kita, Panginoon. Purihin ka. Habang inaawit po natin ang ating kantang to, hayaan po natin ang mayroong